update nyo lang po kami, Mayor, anong nangyari doon sa landslide? Sa Gisad yata yun, Gisad Surong, tama po ba? Surong, yes. Surong. Gisad Surong. Opo. Barangay namin yan. Oo. Okay. Well, nangyari yung insidente between 6:30 to 7 o'clock kagabi. Mhm. So, merong 3 bahay dito sa isang hilly portion ng siyudad ng Baguio. Okay. At 11 occupants ang apektado rito. Mhm. Out of the 11, 6 pa ang missing. Naku. 4 yung na-rescue natin kagabi Opo. na may vital signs, pero 3 lang yung isa nag-expire. Naku. Tapos merong 4 din na na-recover na natin na wala ng vital signs. Naku. So total is 13 at 4 na 6 pa yung missing ngayon. So ito ngayon, we have about 150 rescuers Mhm. working at 24 hours on rotation basis dito. Mhm. Talagang pinaghahanap namin mabuti yung kailangan hukayin eh. Naku. Matindi kasi yung lupang na bumuhos dito tumama dito sa bahay, sa mga kabahayan. Opo. Asan po ba nanggaling mismo? At talaga yung lumambot yung lupa, Mayor? Well, galing sa taas, ano? Kung titingnan mo kasi, siguro, mga from where I'm standing now, na yung level ng bahay, Mhm. siguro yung pinanggalingan ng lupa is about, sabihin natin, mga 15 to 18 stories. Aha. Mataas po. Bumagsak yung lupa na yan, tinamaan, dinisplace niya yung mga kabahayan. Yung mga kabahayan, nagpatong-patong ngayon dito sa roadside. Wow, Mhm. naku, grabe. Okay, 'di ba Mayor, parang meron akong nakita dati diyan sa Baguio ba ako pumunta o sa ibang na yung mga landslide prone area, para po sila meron po sila mga malaking net, 'di ba? Kung sakaling guguho Yung rock netting. Oh. Yes, rock netting. rock netting, wala Kaya, bang ganyan sa area? walang rock netting to. Walang rock netting to. Mm. Oh. Lugar na to kasi vegetated to itong lugar na to eh. Okay. Pero sa Vegetated area nyo, siya, marami oo. namang ganyan mga rock netting, marami namang nakalagay diyan. Doon sa mga highways. Highway. Yun ang pinagkakitaan ng mga politiko. Pinagkakitaan nila yan at yung mga Yun naman. kontraktor at yung mga DPWH personnel. Oh. Kaya may mga bumabagsak na kasi sabi nga nung isang kontraktor na Oo. isa siya sa pinakamalaking kontrata dyan sa rock netting. Oo. Inamin niya sa akin na 90% ng rock netting, sabi niya, Mayor, tatapatin na kita. Oo. 90% ng rock netting dito sa Cordillera, substandard. Bakit Naku. naman? Isa lang sa pinanggalingan ng supply namin, sabi niya. Naku, kapag po At yan isa lang yung methodology na mali, yung methodology nila. buti mer nabanggit mo yan kasi dapat inspeksyonin yan kasi kapag yan yung mga substandard, Wala rin kwenta. walang kwenta yan sa pagdarating ng araw, baka po bibigay po lahat yan, matindi po pinsalan yan. Totoo yan, Glenn. Oo Talagang nga. babagsak din yan. Naku. Ako nga, 3 months ago, Oo. so nagpa-inspect na naman ako ng 10 sites at random. Mhm. Kumuha kami ng sample. Out of the 10 sites, out of the 100 sites dito sa Cordillera, Mhm. 10 sites lang pinuntahan natin. Mhm. Tumalabas na 70% defective na kagad yung mga rock netting. Okay. At Yung- talagang pinagkakitaan lang yan kasi alam mo ba presyo niyan? Magkano po yan? 25,000 per square meter. Ha? Na ang Eh, dapat. Gaano kalapad ang yun? totoong presyo lang yan. Ang Opo. top presyo lang yan is 4,000 pesos lang Ay, yan. talon. Or Grabe 1,000. naman ang tubo dyan. Tapos sabi standard Oo. pa. Meron pa nga sa Mindanao na umaabot pa ng 30,000 eh. Nakita ko. Square meter? Yes. Grabe. Pero Dapat, pinagkakitaan talaga yan. Sa isang bundok. Yan, Oo. hundreds of square meters yan eh. So, Oo nga isipin po. mo na lang kung magkano yung pinagkakakitaan nila. Masabi lang na may ginawa sila. may ginawa pero sabi standard, diba? Yung mga contractor dyan, nabanggit ba yan doon sa mga 15 contractor na namunini? Marami. Halos kwanto eh. Actually, ang intention naman nila doon is para hindi protektahan yung bundok eh. Ang intention nila doon is pagkakitaan. Pagkakita. Naku, delikado Siyempre, yan. kasabwat nila yung mga congressman nila. Naku, delikado yan. Alam mo, Mayor, delikado ho yan, ha? Akala ng iba, sip dumang kasi Yes. mayroong mga rock netting, pero sabi nga, standard, ito sabi talaga mismo sabi standard, ito mga pag-ulang ito, halos hindi pa to tumitigil, Mayor, kaya nakakatakot yan, na baka bigla lang maguhuan Yes, yan.
Totoo. Ito nga ngayon, sinara namin ang Cannon Road at yung Mhm. ibang mga parte pa ng mga kalsada rito sa Cordillera nakasara dahil nga talagang matindi yung mga landslide at yung soil erosion at yung mga rockfall. Oo. At yung mga ibang lugar na pinapangyarihan niya, yun yung mga nilagyan ng mga rock netting. Mm. So itong Gisada, Surong, apektado, may kalsada bang naapektuhan ng pagguho ng lupa? Ito namang kalsada na to, parang pathway lang to ng mga tao. So usually, ang nakakadaan dito sa kalsada nila, yung mga malilit na sasakyan o kaya mga motorsiklo. So, tuloy-tuloy yung rescue operation na ginagawa pa rin natin dyan, Mayor. Yes, nandito nga ako ngayon at talagang medyo hazardous tong area kaya binabantayan namin mabuti kasi baka bumagsak yung Oo lupa pa dun sa taas. Oo, Nakakatakot ingat din yan. Ingat din kayo, Mayor. Pero Yes, after this landslide, anong balak ngayon ng ating pamunuan para sa ganun ay maisaayos naman yung ilan po ba yung mga residente dyan na maaaring maapektuhan pa ng mga landslide? Well, na-evacuate na namin sila Mm. kagabi pa nung nangyari yung insidente. Opo. Nalipat na namin lahat. Ay, good. At siguro magkakaroon ng assessment ulit itong lugar na to Mhm. kung kailangan tirhan pa uli. Depende doon sa sa resulta ng geological geotechnical study. Ayun, Okay, okay. nako. Ingat kayo dyan, Mayor, ha? Nako, medyo nabahala ako doon sa rocknet na yan, ha? Pero, Matindi. Yeah, Mayor, thank you. Maraming salamat. Opo, ingat po. Maraming salamat po sa oras na inyong nalaan. At mamaya, makiki-update pa rin po kami hinggil sa sitwasyon po dyan. Yes, sige, tawag lang po kayo. Thank you. Maraming salamat. Maraming Glenn. Maraming salamat. Glenn. Magandang Thank you. umaga Thank you, po sa thank inyo. you. Mhm. Si Mayor Benomin Magalong, ang alkalde ng Baguio City.